Kumusta di kaibigan? Ano nang lagay ng Noli? Magandang balita kaibigan. Marami-raming kopya ng libro na positive sa custom. Binibenta ito sa tindahan na Grand Bretaña. At ilang araw para nakalipas, naubos na agad. Ito at marami pang gustong kumuha ng kopya. Tunay nga yan ay isang magandang balita. Maraming salamat kaibigan. Mahal kong inay, itay. Ano, nagbalik ka. Aking anak. Habang naghahanda ng hapunan ng kanyang ina, nag-uusap naman sa sala si Rizal at ang kanyang ama, at biglang dumating si Pasiano galing bukid. Pagpasok nito, napatayo si Rizal. Mahal kong kapatid. Balita ko, may nagbalik si Jose galing Europa. Oo nga daw. Siguro siya Shakespeare na limon. At ikaw, Mason! Siyos mo tugat maluluwa! Ano, huwag kaya lang nating pansinin ng mga alamang lumalabas na puro-puro tungkol sa'yo. Wala naman ngayon sa akin, Ama. Hindi natin maiwasan na pag-isipan nila ako ng mga ganong akusa sapagkat hindi naman nila alam ang tunay na dahilan sa aking pagkawala. Hindi naman maaaring ako magkulong na lamang dito sa bahay at magbate ko. Tama yan, anak. Dapat ay hindi tayo magpapagto sa kanila. Niisip ko nga na magtayo na yung isang klinika para sa ating mga kababayan, para gamutin yung sinumang may karamdaman. Baka dito sa bilang araw na itayo na ang klinika. Sa klinika ni Rizal. Matagal ko nang nais gumaling ang aking paningin. Binakapagsabi sa akin na dito na matatagpuan sa bayan ng Kalambang ang manatagamot sa akin. Palay ko po. Oo ngayon nagpapagaling ng doktor ko naman ngayon. Biglang dumating si Rizal at hindi magiging maganda ang reaksyon ng lalakiwan. Ano? Siya lang ba? Isang hamak na inyo lamang ng tulad ng nagsasabing magaling na doktor. Alay, pagpamahin niyo po sana lalaking iyon. Tayo nang pumasok sa loob. Si-check upin na ni Rizal ang lalaki ito at magkukwentuhan sila. Alay, alam po namin kayo napakahusay na doktor. At wala akong kagaya ninyo makakapagbigay sa ng serbisyong binibigay nyo. Ngunit nanganganib na ang aking buhay dito sa Pilipinas. Alam ko na yung bagay na yan. Matagal na. Subalit hindi yung sapat na dahilan upang itigil ko ang paglilingkod ko sa inyo. Sintay! Sa bahay ni Rizal. May minawala siyang hiraw. Isang invitasyon. Wala kayong gusto na nalintiranin ninyo. Kung meron, Oo, mahal na kaibigan. Pakiramdam ko, kailangan kong bumalik sa Europa dahil nali. Sapagkat sa aking bansa mismo, walang nagnanais makilala man ako. Walang kamalay-malay mga pasdit sa kanilang kasawian. Lahat ng oras, umaasa silang may kita muli ang kanilang ina. Sabi nila, bukas, uuwi na ang nanay. Gagamutin siya ng Diyos. Kahapon, dumalaw kami sa puntod. Tinawag ng mga bata ang kanilang ina ng ilang beses at pagkatapos nagsabing,
Nanay, uuwi na kami. Ikaw rin, umuwi ka na. Magaling ka na. Sigurado akong kung may kaluluwa na may pandinig at pag-isip, narinig ng kanilang ina ang mga kawawan tinig ng kanilang mga anak. Nais ko sanang dalawin si Leonor, subalit galing lamang ang pagbabawal ng kanyang ama. 5 taon na ang nakaraan. Nagpapainterman kami ng litrato, subalit may mga limitasyon sa kung ano man ang sinasabi ng mga litrato. At sa totoo lang, maski matalas ang aking pananda, wala na akong ideya kung anong itsura ni Leonor. Naiintindihan ko naman ang aking ama. Ayaw lang niya mapahamak ang pamilya Rivera. Makikita ng ama ni Leonor na malungkot siya. Alam mo naman ang dahilan kung bakit ayaw kitang papuntahin ng Maynila. Naiintindihan ka po yun, Ama. This time, magkasama si David at Rizal. Masyado siyang matalino para maunawaan ang isang pag-alasang hindi pa napapanahon na nasa sa isip ang kanyang kababayan ay maging pagpapalit lamang ng mga amo. Dapat niyang lisanin ng Pilipinas dahil makikita kong gagawin dahilan ang anumang pinakabalitas ng paray patawang hatol na kamatayan niya. Dahil sa mga kumakalat na alingas-ngas tungkol sa Dolly, pinatawag muli ni Gobernador General Rizal. Dahil sa mga alingas-ngas na tinakala at sa patuloy na pagigit na pinagbabawal ang Dolly, dapat alisanin mo ang Pilipinas dahil nangyayari ang iyong buhay. Kahit na may sinat si Rizal, ay bumalik siya sa Calamba, isiniwan sa kanyang mga kapatid ang sinabi ni Gobernador General. Habang nag-uusap ang mga magkakapatid, si Jose, Panciano at Narcisa, ayaw na agad umalis ni Rizal dahil inaapoy siya ng lagnat at gusto niya makita si Leonor at kailangan niyang makasal sa kanya. Dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ako aalis sa Pilipinas, lalo na hindi ko pa nasisilayan si Leonor. Gusto ko ay makasal muna kami bago ako lumisan. Jose, may lagnat ka man o wala, ay kailangan mong umalis. Dahil ito ang tamang panahon para isipin mo ang mga bagay na yan. Pero gusto ko muna manatili hanggat hindi kami nakikita ni Leonor. Sarili mo lang ang iniisip mo.